Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa mga pangyayari sa loob at sa labas ng Itbulaga, sa TBJ and syempre sa mga Dabarkads. So first topic, unahin natin ang tungkol dito sa pinost po ni Tito Sotto tungkol dito sa kanyang anak na si Gian Sotto na kung saan ay nag-celebrate ng 47th birthday. Sabi nga po ni Tito Sen, to my Uniko hijo Gian Sotto, happy 47th birthday to you. I and your mama Helen are very proud of your achievements as Quezon City Vice Mayor, father and brother, and yet you remain humble in the midst of it all. I've seen you provide the needs of your constituents, always smiling and finding solutions to problems before they arrive. For this reason, I knew you are indeed reliable, caring, and God's blessing to the world. On your special day, your tatay wishes you the best health, a greater commitment to public service, and a stronger faith to God and our family. And sa post na to mga Kadabarkads, kalaki po nito yung mga old picture ni Gian Sotto kasama po si Tito Sen. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa cyber libel na kinasa po ni Bossing Vic Sotto laban dito sa direktor na si Daryl Yap. So kahapon po, 'di ba, ay muli pong naglabas ang Muntinlupa RTC ng panibagong update dito. And parang yakit ata nila yung 2 counts, no? Tapos eto po yung sinabi ni Attorney Buko de la Cruz patungkol po diyan. Sabi niya nagpapasalamat na magkaroon na po ng accountability, dadaan na po sa tamang proseso sa hukuman yung kanyang reklamong inihain laban kay Mr. Daryl Yap dahil sa pagkasira ng kanyang pangalan. So once daw po na nakitaan ito ng probable cause, dun lamang daw po maglalabas ng warrant of arrest at posibleng makulong hanggang 6 na taon. Samantalang isang host naman ng noontime show ang pinadalhan po ng letter or ng liham ng isang bilyonaryong may-ari po no nitong naturang brand. Walang iba kundi po itong Julie's family. Itong isang noontime host na pinadalhan ay walang iba kundi po si Kim Chiu. Patungkol po ito doon sa mga banner at poster na kung saan ay tinakpan po ang kanyang mukha. Itong si Kim Chiu po ay endorser ng Julie's Bake Shop. So ang nangyari dyan sa Mindanao, yung galit po ng tao sa kanya, doon po binuhos sa mga poster na nagkalat sa kanilang lugar. So ngayon, humihingi po ng despensa and syempre nagsorry din po itong Julie's family. And ayon din po sa Julie's family ay gumawa na po sila ng necessary step para nang sa ganun ay mapanagot po ang may sala sa usaping ito. Samantalang isang host naman po ng Itbulaga ang possible na hindi na makita madalas dito po sa Itbulaga. Itong host na to, alam ko lagi po siyang hinahanap pag siya po ay nawawala dito sa Itbulaga. Wala pong iba kundi po itong si Atasha Mulak. So bakit possible na hindi mo na siya makita sa Itbulaga? Dahil po sa proyekto na inoffer po sa kanya. So ito po ay yung adaptation po ng Bad Genius. So ayon nga po dito sa nabasa natin na si Atasha Mulak ang lead star ng Philippine adaptation ng Bad Genius the series. Ang Bad Genius ay ang 2017 Thailand blockbuster movie na pinagbidahan ni Thai model actress Chutimon. Studio Biba ang producer ng PH version ng Bad Genius, pero imbis na pelikula, gagawing serye ang proyektong pangungunahan ni Atasha. Ang Bad Genius ay tungkol sa isang matalinong eskolar na gumawa ng pambihirang sistema para makapandaya sa mga exam na ibinahagi niya sa mga kaklase kapalit ng malaking halaga. Dahil sa tagumpay ng original Thai movie, nagkaroon ito ng Bollywood at Hollywood versions.
Tumanggap din ng mga parangal ang Thai TV series adaptation ng Baji News. Ito ang naging basihan ng proyekto ng Studio Biba na tatampukan ni Atasha Mulak bilang Lin, ang matalinong estudyante mula sa public school na nagkaroon ng scholarship sa isang pribadong paaralan. At ang mga kasama po dito ni Atasha Mulak sa Philippine adaptation ng Baji News the series sila Gab Lagman, Yasit Calyado, Jeros Aquino, Nick Sarmenta, Yayo Aguila, Joko Diaz, Irma Adlawan at Rupa Gutierrez. And si award-winning director Derek Cabrido ang director po ng Baji News the series. So naganap ang cast reveal ng proyekto sa Viva Cafe kahapon yan ng hapon March 18, 2025. And alam niyo po mga Kadaver Kads, nang malaman po ni Atasha Mulak na meron siyang project na ganito kaganda at ka-exciting, na iyak daw po siya. At alam niyo po, ganito daw po kalaki, no? Dinipa niya po sa camera yung excitement niya sa kanyang gagawing proyekto. And labis din po ang pasasalamat ni Atasha Mulak at syempre suportado din siya ng kanyang pamilya. Narito nga po at nag-post si Charlene Gonzalez tungkol dito. Sabi po niya, "So happy to see your dreams come true. Excited for your upcoming series, Baji News. Such an excellent cast, director, and producer. Can't wait to see you transform into Lin and watch you on Biba 1PH." So grabe, 'di ba? Dati nasa Itbulaga lang si Atasha Mulak. Tapos ngayon meron na siyang panibagong project ulit. Tapos meron pa siyang The First Family na siyang mapapanood every Sunday. Nag-taping ulit sila ha. Kaya sa mga darating na linggo, mapapanood po ninyo ulit itong The First Family. Tapos, possible na hindi nyo po makita itong si Atasha Mulak dito po sa Itbulaga ng madalas. Kasi meron po siyang gagawing proyekto. So, kaya pala madalas din, wala po sa Itbulaga itong si Atasha. Kasi ang dami po pala niyang commitment, ang dami pong nakahanay na mga proyekto. So, yan po yung dahilan mga Kadaver Kads kung bakit madalas po siyang wala sa Itbulaga. Hindi naman po siya tatanggalin. Kung baga, pag free time niya lang, pag maluwag yung kanyang oras, pwede po siyang makapag-Itbulaga. Kaya ang nakikita po ninyo, madalas sa Itbulaga itong si Arboni Gabriel. So parang siya muna yung kapalit ni Atasha pag wala po siya dito sa Itbulaga. Okay naman din po si Arboni Gabriel, no? Kailangan lang ng konting pagsasanay. Masasanay din po yan. Pero kuwela din po si Arboni and gusto rin po siya ng ilang mga Dabber Kads natin. And congratulations dito kay Atasha Mulak sa kanyang panibagong proyekto na naman. Grabe, no? Inuulan talaga siya ng blessings. And ito naman yung dream ni Atasha Mulak ang talagang mag-boom yung career niya dito po sa showbiz industry. And eto na, unti-unti na pong natutupad yung kanyang pangarap. So paano hanggang dito lang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.